Good morning. Good morning, Holy Spirit. Lord, thank you for waking us up this morning, Lord, to commune with you, to have um uh, ang pagtipon-tipon sa umagang ito, Panginoon. And thank you for giving us this opportunity as well to be your servant this morning. And thank you for giving us the example of Oswald Chambers as we studied all his devotional this year, Lord, and we thank you for everyone that is here this morning, Lord, and give us the heart that is open to receive your word. Open our minds and our whole soul and body, Lord, and the Spirit to be with you this morning. Thank you, and we praise you, we glorify you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Thank you po. Wow. Thank you. Thank you, Jesus. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. At ang ating pong tema sa oras pong ito, are you ready to be poured out as an offering? It is a part 1. Paano pong bukas, si Pastor Janeline ay yung may kalawang bahagi. Ngunit dinadala po ako ng Panginoon sa oras na to doon po sa ating napag-aralan noong February 1 until February 4 that the Lord called, ang Diyos ay tumawag at sa iba't pang katawagan o pagtawag ng Diyos ay may mga bagay na ipinapakita kung paano ang tao o tayo ay nagre-response, kung paano tayo tumutugon. That is the February 1 and February 2. At patuloy na sa pagtawag po ng ating Diyos, nasa trabaho man o hindi, nasa kalagitnaan man ng mga circumstanyang nangyayari sa ating buhay, God is continuing to call on us. And then, noong February 3, it is all about the uplifting of the world, na kung paano nga ang mundong ito pinapakita na kaano ito hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos. But God called us. And this means that we may be an instrument to flip this world sa kanyang kapangyarihan. At kahapon, naranasan natin na ang compelling the mighty work or the majestic word of God that truly He is. At ngayon, tinatawagan tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagsulat ni Oswald Chambers that handa po tayo na ialay ang ating buhay to be poured out as an offering. Sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 17, if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. Wow, what a powerful uh, writing written by Paul sa mga taga-Philippians. And then, sabi po dito na ni Oswald Chamber, are you ready to be offered to become a broken bread and poured out wine in the hands of the Lord? Or
Are you full of hesitation, saying to yourself, I'm not going to be offered just yet. Hindi pa ako kailangan, hindi pa ako handa, o may mga pagdududa. Maaari sa ating nasa ministry na maawit, nagbabigay ng mga salita ng Diyos. But sometimes, we feel in our heart that there is something missing or lacking. O maaring ang puso mo ay may nais pagawa ang Panginoon pero hindi ka pa ready o ayaw mo pa siyang gawin. Sabi nga po dito, I am not going to let God. So, I'm not going to let God to choose my work or the setting of my sacrifice. Hindi ko hahayaan ng Diyos ang mamili para sa akin sa lugar ng iaalay ang aking buhay. I only offer myself. Ibibigay ko lang ang aking buhay sa tamang para sa mga tao, para sa tamang tao na are watching, so they congratulate me and saying, well done. Pipili lang ako ng tao or uh, yung mga tao lang na kung saan na buti lang sa akin para masabi naman sa akin, uy, napakabuti mo naman at talagang napakaayos ng iyong ginagawa. It's one thing to go about God's business unnoticed, walking a, walking a lonely path and filled with dignified heroism. It is quite another to become a doormat under people's feet. Sometimes the role of God wants you to play is the lowly role. He wants us to teach you to be saying, I know how to be humbled. At tingnan po natin ito. Sabi po dito, isang bagay lang ang ating hadikain, ang matupad ang kalooban ng Diyos. Na kung saan ay, sabi dito, walking lonely path and filled with dignified heroism. Yung naglalakad kang mag-isa, pero punong-puno ka ng dignidad na nanggagaling sa Diyos. O kung minsan, ito matindi yung word ni, ano uh, Oslo Chamber. O kung minsan, para kang doormat under the people's feet. Nung nabasa ko to, parang there is a big impact. Dahil sometimes we feel that when God choose us, Lord, i-choose mo ako doon sa ano, huwag mo naman akong ilagay sa masyadong mahirap na sitwasyon at kalagayan. Pero kay Oslo Chamber, ang sabi niya, to be a doormat under people's feet. Yung inaapakan ka ng mga tao para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para pagpagin ng tao yung bawat kanilang mga nagagawang pagkakasala at pagkakamali. Para ma-realize ng tao kung ano ang kanilang gagawin in the next step.
upang ang kanilang buhay ay talagang mailapit at magbago ng lubusan. Sometimes the role of God wants you to play is the lowly role. He wants to teach us to be humble. Kaya kung maalala po natin yung bago tayo pumasok sa mga pintuan at pinapagpag natin ang ating mga tsinelas, mga sapatos, mga paa, in a simple thing, God is want you to be used. Not being a level that sometimes people want, but being uh, yung taong na kung saan na gagamitin ka ng Diyos upang ang taong ito ay ilid mo kahit na maraming mga pagsubok, maraming panunuya, maraming mga pagpag-uusik, maraming mga salitang hindi nais-nais, but God wants you to lead that people near Him, closer to Him. Sabi nga po dito sa Philippians chapter 4 verse 12, I know what is to be in need, and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whatever, whether fat or hungry, whether living in plenty or in want. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, at ito'y sinasabi po ng ating Diyos sa atin. Alam niya, alam ng Diyos ng ating mga pangangailangan na kung saan ay magkaroon tayo ng sagana. Pero isang bagay na natutuhan niya, ang makontento kung anong meron siya. Kung siya ay busog o gutom. Kung siya ay nabubuhay ng sagana o may pangangailangan. Hindi ho nagreklamo po si Pablo. Kaya bless the Lord, all my soul. Because sa bawat mga tent maker, sa bawat mga ginagamit po ng Diyos upang may pahayag ang kanyang buhay na salita para ang mga tao ay matala, nagtatrabaho, at they sacrifice their time, they sacrifice even though that eto na hitik na ang kanilang schedule at hindi sila nagpapabigat sa mga tao kanilang nasasakupan. They just want to serve God and serve people. Kaya po rin, ito ang sabi po ni Oscar Chamber. Are you ready to be sacrificed like that? Are you ready to be less than a mere drop in the bucket? To be a totally insignificant that no one remembers you, even if they think of those you serve. Are you willing to give and to be poured out until you are used up and exhausted? Nothing seeking to be ministered to, but to be ministered. Some saints cannot do
menial work while maintaining the saintly attitude because they feel such service is beneath their dignity. Are we ready to be served? And ready to be sacrificed? Na ibibigay natin yung kahit hanggang sa kahuli-hulihan patak o yung kahuli-hilihan ng ating hininga. Na kung saan ay hindi tayo na maaalala ng mga tao o ma-recognize man yung ating ginawang paglilingkod. Are we willing to be ministered? Are we willing to be ministered? To not to be ministered. Yung ikaw yung naglilingkod, hindi ikaw yung pinaglilingkuran. Kasi ganyan po yung mga nauna ho sa atin. They work until the last breath of the need of their dignity in the presence of God. Even though that they will not recognize you anymore. The more important is that they recognize God, Jesus, the Holy Spirit. That they merely recognize how God is working in their life. It's not that it doesn't matter. The matter is when God is recognizing all of us. Our work for Him glory. Kaya ako dito nating masasabing more unto Jesus, more to Jesus, less than to us. It's not about us to, to be yung hindi ho tayo kung hindi ang Diyos ang gumagawa. Kaya nga po sabi po dito sa Matthew chapter 20 verse 27 to 28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. And whoever wants to be first must be slave. What a powerful word of God. Hindi napunta rito ang ating Panginoong Kristo para paglingkuran. Kung hindi para maglingkod. Hindi niya inalay ang kanyang buhay lamang. Kundi ipinakita niya ito kung paanong mamuhay na naglilingkod sa Diyos at sa mga tao. At kahit na marami na siyang mga pinagdaanan, panunuya, just remember before he was being nailed on the cross. He came here to serve. He came here to offer his life an offering to God for the people. Kaya habang binabasa ko po itong Exodus chapter 36 to 39, chapter 39, it's all about ginagawa yung temple. And everyone is participating and everyone is giving their best and everyone giving their offering to God.
how, how to build the temple, how to make the ark, how to make the tent, everything. They offer their talents, their time to God. And what God ordained to Moses to the people. Kung ano yung sinabi ng Diyos kay Moses na itong gagawin ng mga tao, they do it with fear to the Lord. And in Matthew chapter 23, verse 1 to 22, dito ho natin makikita, mga kapatid, yung gaano kahalaga sa Diyos. I just want to wrap it up sa oras pong ito. Itong Matthew chapter 23, verse 1 to 22. Dito natin makikita yung kakaibahan ng mga tagaturo ng salita ng Diyos na binigay kay Moses. Huh? Na kung saan nagsalita ang Panginoon sa kalagitnaan na mas iniisip nila yung utos na ni Moses. Ito yung utos ni Moses kasi dahil ito yung kagustuhan ni Moses na binigay sa kanya ng Diyos, kaya kailangan namin sumunod. Saan ay mahilig silang natutuwa sila sa isang lugar upang paglingkuran sila. Pero hindi na lang napapansin. Ito yung lugar na kung saan ay ang itinataas ng kanilang sarili, hindi na ang Diyos. Kaya nga sinabi niya, as ang sinabi ng mga teacher, because you are all equal and you have only one teacher. Sabi po dito sa verse 9, Father, because you have only one Father in heaven. Ang akala po ng karamihan, ang nakikinig noon, that they only come near to the scribe and Pharisees, not the relationship to God. Kaya sabi niya sa mga tao na, lalo na talagang dinirekta niya yung mga Pariseo at mga eskriba, mga mapang-ibabaw. Oh, alam nila ang kautusan pero hindi nila ganap na sinusunod. Kaya ako sa oras na to, mga kapatid, that when we serve God, pinaka-lowest man yan sa posisyon ng iglesia, sa posisyon sa mundong ito, huwag tayong magkaroon ng pagtutunan. But we praise God saan man tayo nilagay. Sapagkat doon sa kinalalagyan natin, doon nating parangalan ang ating Ama. Doon nating parangalan ang ating Panginoong Hesus. Doon natin parangalan ang banal na Espiritu. And God will use us mightily because He see us how we be humble. How to be serve God to the people. Kaya nga sabi po dito ni Oslo Chamber,
A life of Abraham is an illustration of two things: of unreserved surrender to God and a God complete possessions of a child of his and his own highest end. So mga kapatid, when we serve God completely in our life, may we able to serve Him faithfully. May we serve Him in our life. Ang sabi nga ng Panginoon po sa atin, hindi importante yung maalala ka ng tao. Ang importante doon yung maalala tayo ng Diyos. Inaalala tayo ng Diyos. Kinagabayan tayo ng Diyos. Pinapatnubayan tayo ng Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos. That He will supply us according to His riches and glory. Kaya sa oras po ito mga kapatid, bago po tayo dadako sa prayer class, can we spend a moment for God and offer Him our life, our time, our effort to Jesus. Kung nararamdaman mong papagod ka, God give you a strength and renew you right now. Kung minsan nararamdaman mong sukong-suko ka na, just like me, I feel that. But thank God, sukong-suko na po ako noon. But I thank God that God is a God of restoration, renewing, rebuilding in my life. He never stopped. Kung nararamdaman mo yun, God right now giving you more courage, more strength that comes from me. It's not about people that you serve. It's not about people that remembering you, inaalala ka. But it's about Jesus. Jesus that we serve. Our Almighty God and the work of the Spirit. The Lord just impressing me today. There's one people or one of us. Many times you feel yung pagod na pagod ka na. But God is lifting you up right now.
He's asking you, God giving you strength right now. Hallelujah. Thank you. Let's pray. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa lahat. Sa iyong mensahe na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong paalala. Na hindi kami titingin sa anumang taas na posisyon. Kung saan mo kami nais gamitin, doon kami susunod sa inyo. That we are gladly want you to serve you and to serve people. To testify, to bring the good news, to reach out everyone, to serve them, para sila'y makalapit o mailapit sa inyo, Diyos. Kahit na yun pong aming mga bagay na kailangan, Panginoon, ay pwede namin maialay. Oras, pera, upang ang aming mga kapatirang itong inilalapit mo sa amin upang sila'y aming paglingkuran, ay aming paglilingkuran para sa iyo. Upang sila, O Diyos, ay maramdaman nila ang tunay na pagmamahal mo sa kanilang buhay. Ibibigay din namin ang oras, panahon para sa kanila sapagkat ikaw ang unang ding nagbigay ng oras at panahon para sa amin. And thank you for reminding us today that even though in the midst that people that they will not recognize us anymore, but still we want to bless you, we want to praise you and serve you. We will continue because you are strength and because you love us first. And that's why we love you. Ikaw yung unang nagmahal sa amin. Kaya yung pagmamahal mo ang nagturo sa amin. Mahalin ka, mahalin din ng iba. Ikaw yung unang naglingkod sa amin. Kaya marapat lamang na paglingkuran at paglingkuran namin. Marami pong salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Pakinggan po natin ang awiting ito. And then let's go in the prayer of bless. How do we love God? How do we offer? Yes. With all our heart. Kami lumalapit sa iyong harapan. Patuloy nagpapakumbaba ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkataong ito dahil ang bawat isa sa amin ay nananampalataya at patuloy mong ginagawa ang mga oras pong ito upang palakasin, alalahanin, i-comfort, strengthen, empowered yung mga lingkod sa bawat mga churches, ministries, Panginoon, pastors, deaconesses, church leaders, and even the members, Lord, that they will remain steadfast, faithful, unmovable,
anumang mga hinaharap at dinadanas nila na mga challenges sa kanilang mga buhay. Alam namin, O Diyos, na kumikilos ka at salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy nagre-remind sa amin that we are not serving people, Panginoon, dahil ikaw unang naglilingkod sa amin, ibinigay mo ang iyong sarili upang maranasan namin ang tunay na buhay. That you came not to serve, to be served, but to serve and to give your life as a ransom for many. Salamat, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay nananalangin. Ito'y bunga lamang ng iyong pag-ibig, paglilingkod sa amin. Ganun din ang mga dapat namin gawin. That we are serving people. We are doing this, Lord, not for our praise, but for your glory and honor. Salamat, O Diyos, sa bawat isa sa amin na we are praying a united prayer, upholding, Lord, those churches, ministers, churches, Lord, and leaders, members, ng bawat isa ay patuloy na maglilingkod. Ikaw ang una at katapusan ng buhay namin. We are not expecting for anything, Lord. And as we serve, Panginoon, hindi kami nag-expect that nothing in return for us, Lord. Dahil alam namin, bunga lang ito ng yung grasya at awat, pag-ibig sa aming mga buhay. Kaya pagpalain mo ang bawat mga lingkod mo, ang mga churches leadership, na maging strong and vibrant church, Lord, na maging victorious, O Diyos. Pagpalain mo ang mga pastors, mga lingkod mo, na ang lahat ng motivation, lahat, Panginoon, ng ginagawa namin is just for your glory and for your honor. Salamat, Panginoon, sa oras pong ito. We declare, O God, your victory. We declare your comfort. We declare your empowerment by the power of your Holy Spirit, and your anointing, Lord God, will lead us, Lord, to have a triumphant experiences because you are working with us, through us, and in us. By the power of your Holy Spirit, seal this prayer, O God, with, hallelujah, with faith, Lord, with confidence that everything, Lord, we are praying for is just but the result, Lord, for the glory of your name. Father, thank you. We honor you and we praise you. This is our prayer in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Amen, amen. Thank you, Lord God. We glorify you, we honor you. Sa oras pong ito, mga kapatid, dadako po tayo ngayon sa mga panalanginan, sa mga araw ng birthday at wedding anniversary o church anniversary. Meron pong nagdiriwang po rito. Just, raise your hands so that we may pray for you. Kung wala po, Kuya Ravoni, pwede po ba tayo sa Thanksgiving prayer, Kuya? Maraming pong salamat. Sige po, tayo po ay manalangin. Abba Father, Lord Jesus, Holy Spirit, patuloy po kami, Panginoon, sa iyo ay lumalapit, Panginoon, nagtataas ng aming mga panalangin, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na ipinagkaloob mo po sa amin, na binigyan mo kami, Panginoon, ng buhay at kalakasan upang dumulog sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. At dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mo po, Panginoon, na bigyan kami, Panginoon, ng buhay at kalakasan upang patuloy kami, Panginoon, panalangin sa iyo, maitaas, Panginoon, lahat, Panginoon, ng aming mga kahilingan, Panginoon, Lord God. Ang lahat ng aming mga ipinapanalangin, Lord God, ay tinugon mo na po, Panginoon, sapagkat kayo po ang Diyos na patuloy na nangangako, Panginoon, sa amin, patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, sa aming buhay na ito, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo po, Panginoon, i-bless ang bawat isa na iyong mga anak na narito ngayon sa Zoom platform na ito. At kayo po ang siyang patuloy na magbuhos ng iyong pagpapala sa bawat isa sa mga aming mga mahal sa buhay, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy, Panginoon, ng pag-iisa ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang
Patuloy, Panginoon, maranasan namin ng iyong presensya po, Panginoon, Lord God, sa bawat oras ng aming buhay, Lord God. Lord, we thank you, Panginoon, at alam namin, Panginoon, at hindi kami magsasawa, Panginoon, na dumulog sa iyong presensya, Panginoon, sa trono ng iyong awa, Panginoon, sapagkat kayo lamang, Panginoon, ang aming tinatawagan, Panginoon, kayo lamang ang aming inaasahan, Panginoon, kayo lamang, Panginoon, ang aming Diyos na buhay, Panginoon, na aming pinapanalanginan, Panginoon. Lord, we thank you and we glorify your name. Bless your people, O God. Bless your church, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. Let us receive the benediction of our God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Be with us all. For he said to his word, hallelujah, Lord God, that the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. The shalom of God, the prosperity of God. God is with us. He always be there for us. And let us all say, Amen, Amen, and Amen. Amen, amen po, amen. Sige po, mga kapatid, bago po tayo po maghiwa-hiwalay at meron po mga further announcement, pwede po muna natin i-turn on ang ating pong mga webcam o video camera para po sa ating pong marami pong salamat. 1, 2, and 3. Smile. Ayun. Thank you po. Sinsya, Pastor Rory. Di ako nag-open. Salamat po, Pastor Rory. God bless Salamat din po, mga po. kapatid. Pastor Salamat. Rolf, So, sa harap po ng bukas, Pastor Flora, po, si Pastor Pastor Jeneline Brother ang magmumuna po Vigil, sa atin. And then, Pastor yan pa po, pakita ko na para hindi na ako po dito. Ayun. So, bukas, si Pastor Jeneline. And then, sa Friday, si Sister May. And Saturday, si Pastor Rose. And Sunday, si Ate Ofelia. So, yun lamang po mga kapatid ang ating